Okay, kabady. Bakit lahat ng kriminal ay dyan sa Mindanao? Ay nako kabady, nagkakamali ka. Hindi lahat ng kriminal dito sa amin sa Mindanao. Mali ka. Hindi mo alam kung anong totoong kriminal. Kung hinahanap mo ang kriminal, wala sa Mindanao. Nandyan sa Luzon at saka sa Visayas. Dyan yung mga kriminal. Bakit? Ang totoong kriminal, yung mga buhaya at saka yung mangnanakaw dyan sa Senado. Silang totoong kriminal. Bakit? Buong Pilipinas pinapatay nila ng unti-unti. Gusto mo, isa-isahin ko sa'yo. Una-una, yung basing militar natin. Kulang tayo sa gamit. Tama yung kiser, no? Yung general na nagsabi, hindi ko nababanggitin para hindi magiging personalan, no? Unang-una, yung basing militar natin kulang. Bakit? Wala tayong pangbili. Maraming nakaw, lalaking lalaki ang utang natin. Yun. Walang criminals dito sa Mindanao. Diyan sa Luzon, diyan sa Senado, maraming kriminal. Kasi lahat yung pangarap ng mga kabataan ay ninanakaw nila. Okay. Pangalawang tanong mo. Bubumbayin ng Amerika ang langis ng Iran. Buong daigdig ng area ng Islam, bubumbayin. Tanga ka ba? Pag binumbayan ng Amerika, lahat tayo mawawala ng langis. So, yung kaalyado mo, na sinasabi mo na malakas, hindi maubos-ubos yung sandatang lakas nila, mali ka. Kasi tumatawag na ng mga kaalyado, mga kakampi, diyan sa ibang-ibang bansa, tutulong daw na para puksain ng Iran. Hindi na kaya. Malakas ang Iran. Yung pangatlong tanong mo, naglaan na ng 10 million, kinahanap si Mustafa Khomeini. Huwag mong hanapin. Puntahan nyo doon sa Iran para makita nyo yung hinahanap nyo doon. Grabe mga kawadin. Yung kaalyado mo, puro salita. Umpisa sa umpisa, dudurugi daw ang Iran. Hanggang ngayon, nandyan pa ang Iran. Walang yan na buhay ito. Nako, ito kabady. Seryoso na ito kabady. Yung Amerika kasi, sana ho ay wag natin silang masyadong paniwalaan. Maniwala ka sa akin. Dito sa Pinas, wala silang magandang gagawin dito sa atin. Wala. Hindi nila iniisip yung kapakanan ng Pilipino. Simula sa simula pa. Hindi nila iniisip yung kapakanan natin mga Pilipino. Anong iniisip nila dito? Yung lugar natin kasi malaki na masyadong utang natin sa kanila. Marami ng trilyon, din na mabilang-bilang ang utang ng Pilipinas. Grabe talaga mga kabati. Grabe ang nakaw ngayon. Dapat mabalik talaga ang pamilya ng Duterte. Yung mga kaalyado ko mababait yan. Dinagdag mo pa yung mga followers ko, puro daw tanga. Hindi yan mga tanga, mga matalino yan. Kasi matalino yung pinapalo nila. Pikon ka, no? Eto kabady, lahat tayo dito sa Pinas, wag natin sirain ang Pilipinas. Wag natin ibas ang Pilipinas na wala tayong magagawa. Kasi lugar natin ito, dapat mahalin natin ang Pinas. Kasi ito kabady, yung tapang mong yan, itago mo. May time na magagamit mo yan. At saka yung tapang ko, itatago ko rin ito. Dito natin titingnan pag pinasok tayo ng Banyaga. Diyan natin titingnan ang tapang ng Pilipino at saka yung mga Muslim. Sa totoo lang talaga, ang lugar ng Mindanao ay hindi namin ibibigay kahit kanino man. Kahit saan galing na Banyaga yan, hindi namin ibibigay ang Mindanao. Aywan ko lang dyan sa inyo sa Luzon. Pwede ibigay, kaya ubos ng sa utang yan. Yung area ng Barm, autonomous sa region Muslim Mindanao, hindi yan basta-basta makukuha. Mali lang kung maubos ng mga Muslim dito. Eto kabady, sasabihin ko sa'yo, ulit-ulitin ko man sa'yo, huwag niyong pagtiwalaan masyado ang Amerika. Kasi ang administre ng Amerika, ubod ng kasinungalingan. Busog ng kasinungalingan. Matamis sa salita. Ito pa, dumagdag pa yung mga news natin. Napakasyadong bias. Ang binibida palagi, Amerika at saka Israel. Nako, ibida niyo naman ang minsan ng Iran. Grabe no, hindi mo na napapansin ang Iran.
Itong balitaan natin, ang binibigay niyo lang na detalye, lahat ng kasamaan ng Iran, parang sinasabi niyo rin na lahat kami ng mga Muslim masasama. Siguro anti-Muslim kayo lahat. Yung balitaan natin dyan, anti-Muslim kayo lahat. No? Ano ba kami? Ano kayo? Puro tayo tao ng Pilipinas. Grabe, no? Nasasabi nyo lang yan. Takot siguro kayo sa Amerika o malaking lagay. Grabe talaga mga kabady. Kaya yung tapang mo, itago mo yan. May time na magagamit mo yan. At saka yung tapang ko, huwag mong subukan. Palagi na itong matapang. Kaya ito, itadagdag mo pa na mabuti na lang may nagpapalo sa akin ng mga Christian. Ay nako, yung mga tagalibak hindi madamot. Nagtutulungan kami dito, Muslim Christian. Konting hindi pa kayo intindihan. Punta kami ng barangay para makaintindihan kami. Kayo, binabastos nyo pa nga yung mabubuting mga leader natin, pati yung Pinas dinadami nyo pa. Bakit? Anong palagay nyo sa Pilipinas? Walang ibubuga? Mayroon, pero wala lang kayong tiwala sa Pilipinas. Hindi lahat ng mga leader natin, mga mataas na opisyal natin sa military ay puro kurap. May mabuti, may masama. So tama man yung sabi ni sir, na kulang talaga yung sandataan lakas ng Pilipinas. Kasi nauubos kasi sa nakaw. Kasi ang nakikita nyo lang kasi ng mga kriminal, yung mga Muslim na sinasabi nyo. Di nyo alam yung mga kriminal dyan sa Senado. Sila ang totoong pinakamalaking kriminal sa mundo ng Pilipinas. Bakit? Kinabukasan ng mga kabataan ay ninanakaw nila. Ninanakaw yung kinabukasan ng kabataan. At saka yung liwanag ng Pilipinas ay sila ang nagpuputol ng liwanag ng Pilipinas. Para masabi ko sa'yo, walang kriminal sa mga Muslim. Nandyan sa inyo mga Kristiyano ang kriminal. Nandyan sa politika, nandyan sa Senado ang mga kriminal, wala sa amin mga Muslim. Kasi matapat lang kami. Pag pinasok kami talaga sa lugar namin, doon kami nagiging kriminal. Kasi kabady, hindi mo alam yung kasaysayan na history ng Moro dito sa Mindanao eh. Noon, kasagsagan ng martial law, maraming masakit na inilahan sa lugar ng mga Moro. Kaya hanggang ngayon, hindi namin malilimutan yan. Ng ginawang Senyor Marcos, hindi namin makakalimutan yan. Kaya maniningil na maniningil kami. Kasi alam mo kabady, lahat ng pautang may kabayaran. Kasi tingnan mo ang kalinis ng konsensya ng Islam, Muslim. Kulong-kulong masakir. Ilang libo na tao na namatay dyan. Ilang libo. Bakit? Naisip namin na magiganti kami sa mga kapatid namin mga Kristiyano. Hindi namin naisip na magiganti kami sa mga kapatid namin ng mga Kristiyano. Kasi alam namin na nadadamay yung mga bata na mga inosente, yung walang kaalam-alam sa problema. Kaya ganun kami kangatalino. Ganun kami katatalino ng mga Islam. Hindi namin dapat idamay yung walang alam, walang kasalanan. Kayo, yung panahon ng kasagsagan ng martial law na Senyor Marcos, ilang history ang pagkababoy nila, binaboy nila ang karapatan ng mga Muslim dito sa Mindanao. Sobra pa sa binaboy ang karapatan namin dito sa Mindanao. Kaya sabihin ninyo na ang mga kriminal, mga Muslim, hindi. Nandyan sa Senado ang mga kriminal. Diyan lahat yung mga kriminal. Kasi alam mo kasi kabady, alam mo lang na kriminal yung namamatay ng tao, pumapatay ng tao. Hindi yun ang totoong kriminal. Ang totoong kriminal yung sumisira sa bayan. Yung sumisira sa Pilipinas, yun ang totoong mga kriminal. Grabe no, sana all. Yung mga kababayan natin dyan sa Middle East, hindi makauwi. Walang eroplano. Ay nako. Sana mga eroplano natin. Yung paguli kita Tatay Digong, grabe, kabilis-bilis, hindi nag-abot ng 2 oras, nagdating yung eroplano, kalakas-lakas pa. So ngayon, sasabihin niyo walang eroplano. Takot lang kayo na magbalik yung administre ng Duterte. Mga kalyado ko yan. Ayan mo, Ma'am Sara, pag tatakbo ka ng Pangulo, lahat ng tulong gagawin ko. Kahit walang lagay, bubuto ako talaga sa'yo. Ganun kami kanganis mga kabady.